Breaking news, nagsagawa ng matinding babala ang grupong Houthis na pinaniniwala ang sinusuportahan ng bansang Iran sa kaharian ng Saudi Arabia. Paunlad ng paunlad ang Saudi Arabia at kilala rin ang lugar na ito sa pakikipagkaibigan sa Estados Unidos. Meron din itong pakikipagkaibigan sa China. Ang China at ang USA ay merong hindi magandang relasyon. Lumalabas na ang Saudi Arabia ay neutral sa pakikipagtungo sa Estados Unidos at China. Iniisip ng Saudi Arabia ang kanyang kapakanan at ang paglago nito. Kilala rin na malapit na kaibigan ng Saudi Arabia ang India, isa sa mga superpower sa Asia. Ang mahalagang tanong, bakit binalaan ng grupong Houthi ang Saudi Arabia? Kung ang ating pag-uusapan ay relihiyon, magkapareha lang ang relihiyon ng Saudi Arabia at Houthi. Ang Saudi Arabia ay kilala bilang sentro ng relihiyong Islam. Hindi maikakaila na ang relihiyon ng Houthi ay Islam. Katunayan, tinawag itong Ansar Allah or ang ibig sabihin ay supporters of God. Ang grupong Houthi ay nagmula sa bansang Yemen. Yun nga lang, sila ay mga militante. At kung kultura naman ang pag-uusapan, halos magkapareha lang ang Saudi Arabia at Yemen. Nabuo ang Houthis noong 1990s at ang Houthi movement ay pinaniniwalaan na nagmula sa apelyido ng isang tao na nagngangalang Hussein al-Houthi. Ang taong ito ay tumatayong oposisyon sa gobyerno ng Yemen, lalong-lalo na sa pamumuno ni Ali Abdullah Saleh. Ang presidente ng Yemen na si Ali Abdullah Saleh ay inakusahan ng Houthi movement na matinding korupsyon ang ginagawa at sinusuportahan ng Saudi Arabia at ng United States of America. Kaya mula pa ng pagkatatag ng grupong Houthi ay wala na itong magandang ugnayan sa Saudi Arabia, lalong-lalo na ang Saudi Arabia ay matindi ang pagkakaibigan ng United States of America na siya namang kalaban ng Houthi. Nang atakehin ng Hamas ang Israel noong October 7, 2023, kumitil ito ng 1,200 na mga Israelita. Gumante ang Israel sa Hamas at pinasimulang atakihin nito ang north part of Gaza hanggang sa southern part nito. Maraming mga Muslim leaders sa Middle East ang nagsagawa ng matinding pambabatikos sa ginawa ng Israel. Subalit, may isang lugar sa Middle East na tila tahimik. Ito ay ang Saudi Arabia. Bago pa sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, ay merong pinag-uusapang peace treaty ang Israel at Saudi Arabia hanggang sa may mga sumuporta sa grupong Hamas at pinaniniwalaang mga proxy ng Iran ang tumutulong dito, katulad ng Hezbollah at ng Houthis. Ang Hezbollah ay mga militanteng grupo mula sa Lebanon, samantalang ang Houthis ay mga militanteng grupo ng Yemen. Nagsagawa ng pang-aatake ang grupong Houthis sa Yemen, lalong-lalo na sa Red Sea sa mga barko na may kinalaman sa Israel. Papasok man o palabas, ayon sa grupong Houthi, kanila itong ginagawa upang suportahan ang kanilang mga kababayan o mga kapatid sa Gaza. Nung una, ayon sa Houthis, kanilang inaatake ang mga barkong may koneksyon sa Israel. Subalit, hindi ganyan ang nangyayari sapagkat maging mga merchant vessels ay tinitira na ng grupong Houthis. Kaya bumuo ng isang koalisyon ang United States of America at ang nakakamangha, sumali pa ang Saudi Arabia. Ang naturang koalisyon ay upang pigilan ang Houthi sa kanilang ginagawang pang-aatake ng mga barko at pang-hijack nito sa Red Sea. Ang slogan naman ng Houthi ay God is the greatest, death to America, death to Israel, and curse upon the Jews, victory to Islam. Nito lang nagdaang linggo, ang Supreme Political Council ng grupong Houthi
na si Muhammad Ali al-Houthi ay naglabas ng isang matinding babala sa United States of America at Saudi Arabia. Sa isang televised interview, ayon sa kanya, "Stop attacking our country and stop targeting our country." Tinawag pa ni al-Houthi ang United States of America na arrogant at unjustified action ang kanilang ginagawa sa Yemen. Kasabay na ring nagbabala sa Saudi Arabia. Ayon sa kanila, magiging target nila ang Saudi Arabia kung patuloy itong susuporta sa US British aggression against their country. Ito ang sabi ni al-Houthi. Ayon naman sa report ng US Central Command na merong isang Chinese-owned oil tanker na inatake ng grupong Houthis gamit ang 4 na ballistic missile. Nagdulot ng pagkasunog sa naturang barko. Subalit wala naman daw casualties. Ito ay ayon sa US Central Command at nitong linggo rin, ayon mismo sa Houthi, hindi raw nila aatakihin ang mga barko ng China at Russia. Subalit ayon sa US Central Command ay inatake ng Houthi ang isang oil tanker na pag-aari ng Chinese. Lumalabas na nagkamali ng pag-atake ang Houthi at naatake nito ang kanilang pinangakuan na hindi nila aatakihin ang mga barko nito at ito ay ang China. At sa naturang interview, ipinahayag din ni Ali al-Houthi at siniguro at pinangakuang muli ang China at Russia na hinding-hindi nila aatakihin ang mga barko nito at malaya silang makapaglalayag sa Red Sea. Wala raw silang kailangang ipangamba. Mula noong January, ang United States of America at ang United Kingdom ay nakapagsagawa na ng dose-dosenang precision strikes against Houthis position across Yemen. Dagdag pa ng Houthi ay tatargetin nito ang Saudi Arabia kung pahihintulutan nito ang US na gamitin ang airspace nito upang makapaglapag ang US ng kanilang mga fighter jets upang atakihin ang Houthis.